Isang 5 taong gulang na batang babae ang nakulong. Nang siya ay makalaya sa edad na 18, wala na ang kanyang pamilya. Ang tanging naiwan sa kanya ng kanyang ama ay isang lumang kahon na kahoy. Ngunit hindi niya inaasahan na naglalaman ito ng tseke na 50 milyong dolyar. 49% ng shares ng isang listed corporation, at isang liham na nakasulat para sa kanya, kung saan inilalantad ang katotohanan tungkol sa kung paano sila napahamak noon. Kasama ang isang litrato ng kanyang ama at isang grupo ng mga tao. Sinasabi sa liham na ang grupo ng mga tao sa larawan ang siyang nagpahirap sa kanila. Ngunit umaasa ang ama na mapapatawad siya ng dalaga, upang mamuhay ng normal subalit nakatitig lamang ang dalaga sa mga tao sa larawan at nanumpa na tiyak na maghihiganti siya. Kaya pinalitan niya ang pangalan niya at nagrenta ng isang mansyon sa tabi ng dagat, sa lugar kung saan nakatira ang mga mayayaman at makapangyarihan. Sa kasalukuyan, ang may-ari ng mansyon na ito ay si Lydia, na isa sa mga kalaban na nagpahirap sa kanyang ama noon. Kaya sinundan niya si Lydia papunta sa isang hotel. Ngunit aksidenteng natuklasan na naroon din si Conrad Grayson. Agad siyang nagkaroon ng ideya na magpanggap bilang waiter at pumasok sa silid. Sinamantala ang pagkakataong hindi sila nakatingin at naglagay ng kaunting sangkap sa sopas nito. Mabilis na inatake sa puso si Conrad Grayson at bumagsak sa sahig. Mabilis na dumating ang ambulansya para isakay siya. Si Lydia ay nanatili sa pintuan, nanginginig pa rin sa takot, habang si Emily naman na nasa malayo ay nakita ang lahat. Sadyang lumapit at nagtanong, "Diyos ko, asawa mo ba yan? Kailangan mo ba ng tulong?" Si Lydia na gumawa ng masama ay agad na lumingon at nagmadaling tumakbo sa gitna ng mga tao. Nang dumating si Victoria sa ospital, nalaman niyang food poisoning lang ang dinaranas ng asawa niya. Wala namang seryosong problema. Malinaw niyang naalala na sinabi nitong maglalaro sila ng golf. Ngunit nakita niya ang asawa niyang nakasuot ng pajama ng hotel. Agad niyang naintindihan ang lahat. Galit na hinayla ni Victoria ang asawa niya at mariing sinabi, "Huwag mo na yan gagawin ulit." Sa charity auction party, pagkatapos, nakapasok din si Emily sa eksena sa tulong ng mga kaibigan. Pagkatapos ay sinadya niyang lapitan si Victoria. Ipinakilala rin ng kabilang panig ang pinakamatalik niyang kaibigan na si Lydia. Diretsahang sinabi naman ni Emily na nagkita sila kahapon sa hotel at umaasa na gumaling na ang asawa niya. Si Victoria, na nakatayo sa tabi, ay nakita ang kanyang matalik na kaibigan na biglang tumahimik na may naguguluhang mukha. Agad niyang naintindihan na galit siya sa pagpunta sa auction site. Hindi lang ibinalik ang mamahaling painting na regalo ni Lydia, ngunit hiniling din sa security na paalisin ang kabilang partido sa bangka. Mula noon, formal nang naghiwalay ang dalawang matalik na kaibigan. Sa sandaling ito, tinarget ni Emily si Daniel, ang nag-iisang anak ni Victoria. Dahil ayon sa video ng paglilitis ng kanyang ama, ipinakita nito. Noong taon na iyon, ang babaeng pinakamamahal niya, ang siyang unang tumayo at nagtangkang saktan siya. Ngunit hindi alam ni Emily na ang kanyang tunay na pagkatao ay natuklasan na ng iba. At ang taong iyon ay palihim na pumasok sa kanyang bahay. Agad na sumugod si Emily upang umatake hanggang sa sinabi ng taong iyon na Nolan ang pangalan niya. Naalala ni Emily na siya ang payat na lalaking sumando sa kanya. Paglabas niya ng kulungan, tinanong ni Emily kung bakit siya naroon. "Nolan, anong gusto mo? Gusto kitang tulungan. Hindi mo ako matutulungan dito." Binalaan ni Nolan na kung hindi mo tatanggapin ang tulong ko, maaari akong maging mas malakas na kaaway kaysa sa kanila. Para mas makalapit kay Daniel, ang anak ng kaaway, pumunta si Emily sa stadium para panoorin siyang maglaro. Sa isang party na inorganisa ni Victoria para sa kanyang anak, nakita ni Emily si Bill, ang pinakamatalik na kaibigan ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Pagkalipas ng mahigit 10 taon, hindi siya nakilala ng isa't isa. Sinamantala ni Emily ang pagkakataon para lapitan siya at kausapin. Masayang pumayag si Bill na imbitahan siyang kumain. Kinabukasan, habang pinapanood si Bill na umalis, tahimik na itinala ni Emily sa kanyang isip dahil kasama siya sa mga nagpabagsak sa kanyang ama noong taong iyon. Naalala niya na noong nakaraan, si Bill at ang kanyang ama ay malapit na parang magkapatid. Ngunit hindi niya inasahan na sa mahalagang sandali, ipagkakanulo siya nito. Hindi nakapagtataka na ang kanyang ama ay laging nagsisisi sa kanyang puso dahil nagtiwala siya sa maling tao. Upang patuloy na makuha ang tiwala ni Bill, pumunta siya sa kumpanya nito kinabukasan. Sa ilalim ng pangalan ng pamumuhunan, at nalaman din ni Bill mula kay Victoria na si Emily ay napakayaman. Para akitin siyang mahulog sa bitag sa pamumuhunan, sinadya niyang dalhin si Emily sa isang tour.
Ipinagyayabang ang kita ng mga kliyente na pinamumuhunan ng kanyang kumpanya. Ngunit nagpakita si Emily ng pag-iingat at sadyang tumanggi. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Emily ng balita na ang beach villa na tinutuluyan niya ay nabili na ng ibang tao. Nag-isip siya sandali at nahulaan kung sino ang bumili ng bahay. Pagkatapos ay direkta niyang hinarang si Nolan sa kotse pagkatapos ng ilang pagtatanong. Aminado rin siya na ang bahay na binili niya ay ipinarehistro na sa pangalan niya. Ang layunin ay tulungan lamang siyang makapaghiganti, lalo itong nagpa-curious kay Emily. Sa sandaling iyon, isang Ferrari ang huminto sa gilid ng kalsada. Agad na lumingon si Emily at niyakap si Nolan. Walang iba ang bumaba sa kotse kundi si Bill. Tiningnan lang niya sandali sina Emily at Nolan. Pagkatapos ay pumasok sa restaurant. Sa loob ng restaurant, tinanong ni Bill ang relasyon nila ni Nolan. Dahil si Nolan ay isang malaking tao sa mundo ng pamumuhunan. Ngunit biglang nagpalit ng usapan si Emily at direktang hiniling kay Bill na tulungan siyang bumili ng stock ng Allcom Cellular. At sinabing nakakuha siya ng insider information na nagbubunyag. Ang stock na ito ay malapit ng tumaas ng husto, pero nagdududa si Bill tungkol doon. Kinabukasan, inanunsyo ng media ang balita, ang internasyonal na korporasyon ni Nolan at Allcom Cellular ay magtutulungan. Ang balitang ito ay agad na nagpatalon sa presyo ng stock ng Allcom Cellular. Sinamantala rin ito ni Emily para tumawag at magtanong tungkol sa pag-invest ng lahat ng kanyang pera, at bumili ng gaano karaming stock hanggat maaari. Sa simula, nagduda si Bill, ngunit nang makita niyang sinigurado ito ni Nolan at nabasa ang balita sa pahayagan, naniwala siyang ito ay isang magandang pagkakataon para kumita. Agad na pakilyusan ang lahat ng investment fund ng kumpanya. Lahat ay magsimulang bumili ng stock ng Allcom Cellular, bilhin ang lahat ng ibinebenta. Hanggat maaari, ngayon na, habang nangangarap si Bill na yumaman. Pagkatapos ng isang gabi, isang video kung saan personal na lumabas si Nolan ang inilabas online, na nagdedeklara na ang balita ng partnership ay tsismis lamang, dahil sa maling impormasyon mula sa mga empleyado ng korporasyon. Ito ang nagpabagsak sa stock ng Allcom Cellular, na umabot na sa rurok, at bumagsak ng walang preno. At sa maikling sandali lamang ng pagtaas at pagbaba na ito, lahat ng investment ni Bill, naglaho na. Mas nagpanik siya ngayon kaysa kailanman. At para hindi magalit ang mga investor, mabilis niyang inatasan ang mga empleyado. Nasundin ang confidentiality agreement kung pinahahalagahan ninyo ang inyong trabaho. Manahimik kayo. Sabihin niyo sa mga investor na maganda ang araw ngayon. Kung kumalat ang balita, lahat tayo ay patay. Pero hindi niya alam na si Emily ay nasa bahay, hawak ang listahan ng mga investor ng kumpanya. At isa-isa niya silang tinatawagan para magbigay ng abiso. Mabilis na inaresto si Bill ng pulisya, at naghihintay sa kanya ay marahil isang mahabang sentensya sa bilangguan. Sa oras na ito, natanggap din ni Victoria ang impormasyon tungkol sa background ni Emily mula sa isang pribadong investigador. Sa pagtingin sa kanyang mga ari-arian, palaging nararamdaman ni Victoria na hindi simple si Emily. Upang malaman ang tunay na intensyon ni Emily, nagpasya siyang imbitahan si Emily sa kanyang bahay para magkaroon ng direktang pag-uusap. Kinabukasan, inimbitahan ni Victoria si Emily sa bahay, at naghanda siyang makipag-usap ng maayos sa kanya, ngunit hindi pa sila nagtatagal sa pag-uusap. Dinala ni Conrad Grayson si Senador Clark sa bahay. Nakilala agad ni Emily ang kalaban, siya ang tagayusig, na nagpilit na hatulan ng kanyang ama noon at dahil din sa kaso ng kanyang ama, tinawag siyang bayani ng iba at mula noon, umangat ang kanyang karera sa politika. Ang layunin ng pagdating ni Congressman Clark sa pagkakataong ito ay para mangampanya. Ngunit galit na galit si Victoria sa kanya. Nag-usap ang lahat tungkol sa halalan. Nagpa siya ang kongresista na magbigay ng pahayag para sa kampanya. Sa party ngunit sa sandaling ito, ibinigay ng assistant ang tablet sa kongresista. Iyon ay isang video niya na pumapasok sa isang gusali. Agad na pinutol ni Clark ang diskusyon. Nakita rin ni Conrad Grayson na may problema kaya nagmadali itong magtanong. Ang senador ay nauutal na sinabing walang problema. Sa sandaling iyon, dumating ang pangalawang video. Hindi inaasahang pribadong video pala ito ni Clark. Malaking problema na ito ngayon, nagmadaling nagtanong muli si Conrad Grayson. Napilitan si Clark na sabihin ang totoo sa lahat ng nangyari. Ang nasa video ay siya at ang kanyang dating kasintahan, ngunit nagkasundo na sila noon. Imposibleng siya ang nag-upload ng video, kahit hindi niya alam kung sino ang gumagawa ng kalokohan. Ngunit ang pinakakagyat ay hindi dapat lumabas ang video na ito. Kung hindi, mamamatay siya sa oras na nag-aalala ang lahat.
Ang piging sa gabi para sa kampanya sa labas ay opisyal nang nagsimula. Kinailangan ni Senador Clark na magbihis ng maayos at umakyat sa entablado. Sinimulan ang kanyang talumpati sa kampanya ngunit pagkatapos lamang ng pambungad ay hindi na siya makapagsalita. Nakita lamang siya na may tensyonadong mukha na nakatingin sa mga tao sa madla. Hindi nagsasalita ng kahit isang salita. Lumabas na binago ng ibang tao ang kanyang talumpati. Hanapin ang babaeng nakasuot ng pulang damit. Maligayang araw ng ama. Samantala, isang buntis na babaeng nakasuot ng pulang damit ang lumitaw sa pagtitipon. Nakatayo roon, tahimik na tinitingnan ng kongresista ng may pagmamahal. Nang makita ng aide ng kongresista ang babae, alam na niyang may masamang mangyayari at dali-daling nagpadala ng tao para paalisin siya. At ang talumpati ng kongresista sa entablado ay hindi na maipagpatuloy. Ang pinakamahalaga, hindi dapat mabunyag ang nilalaman ng talumpati. Walang nagawa si Clark kundi ipahayag, aatras ako sa halalang ito, at hindi na ako tatakbo muli. Nang bumalik siya sa likod ng entablado, agad nalaman mula sa assistant na ang dahilan kung bakit nandoon ang dating kasintahan, ay dahil siya ang nag-imbita, ngunit agad itong itinanggi ni Clark na imposible. Sinabi pa ng assistant na nag-text at nag-email ka sa kanya sa nakalipas na ilang buwan. Nagpadala ka pa ng pera para sa pangangalaga ng bata at sinabing iiwan mo ang iyong asawa. Ang pagpunta niya rito ay dahil din sa nagpadala ka ng eroplano at pulang damit sa kanya. Lalo itong nagpabigla sa kanya, ngunit anuman ang mangyari, tapos na ang karera sa politika ni Clark. Pag-uwi ni Emily, nakita niya si Nolan na naghihintay sa kanya na nakangiti. Lumabas na silang lahat ang gumawa nito. Una, si Nolan ang nag-hack sa computer, at pagkatapos ay ipinadala ni Emily ang video sa tablet ni Clark. Tungkol sa pinagmulan ng video, sinabi niya na para makaganti, binili niya ang buong gusali kung saan nakatira ang babae. Bukod pa rito, ipinadala niya ang iskandalong video sa lahat ng media. Gusto kong sirain ang buhay niya, sirain ang lahat ng mayroon siya. Nang marinig ni Nolan ang sinabi ni Emily, agad siyang kinilabutan. Ang babaeng ito, kapag naging malupit, ay talagang nakakatakot. Kasabay nito, dala rin ng assistant ni Conrad Grayson ang investigative report na nagsasabing kahit hindi pa nila natutukoy kung sino ang nagpadala ng video, ang email na nakipagpalitan sa babae ay galing mismo sa computer niya. Dahil dito, nagulat si Conrad Grayson. Hindi niya ito ginawa, kaya sino kaya? Kinabukasan, gaya ng dati, naghanap si Emily ng best friend para kausapin. Nalaman niya nang hindi sinasadya na mag-host si Victoria ng tea party. Ang magiging tagapayo sa pag-iisip at ang guest speaker ay isang psychologist, na siya ring babaeng doktor na nagkulong sa kanya ng mahigit 10 taon. Kaya agad itong inirehistro ni Emily, na ikinataka ni Victoria, kung bakit siya sumali sa ganoong klase ng konsultasyon. Di nagtagal, nagsimula na ang pribadong tea party. Ang mga dumalo ay halos lahat ng kanyang mga pasyente. Ipapakita ng psychiatrist ang kanyang pinakabagong mga nagawa sa kawang gawa. Ngunit di inaasahang nagkaroon ng aberya ang video ng presentasyon ng mga nagawa. Ito ay naging mga larawan ng proseso ng paggamot ng mga pasyente, na may mga salitang hindi katanggap-tanggap at mga sikreto na karaniwan ay hindi niya sasabihin. Lahat ay nabunyag sa publiko. Si Victoria ay nasa isang video na nagbubunyag din ng kanyang pagkadismaya sa kanyang anak. Minsan tinatanong ko ang sarili ko kung pagkakamali ba ang ipanganak ang anak na ito. Ito ang dahilan kung bakit ang anak na masayang kasama ang kanyang ina ay biglang bumagsak sa kinatatayuan niya. Hindi mapigilan ni Victoria ang kanyang galit. Itinuro ang mukha ng babaeng doktor at sinigawan at tinakot. Sisirain kita. Sisirain ko ang buhay mo. Pag-uwi ni Victoria ay agad niyang tinawagan si Frank, ang kanyang assistant, para bigyan ito ng utos. Hahanapin niya ang lahat ng paraan para mapatahimik ang doktor na babae. Dahil alam niya ang masyadong maraming bagay, lalo na ang mga lihim na matagal nang inilibing. Hindi pwedeng malaman ito ng ibang tao. Pag-uwi ni Emily, nakita niyang naghihintay pa rin si Nolan sa kanya. At higit pa roon, pumalakpak pa ito at pinuri si Emily. Pala, ang pagpapalit ng video na ito ay ikaw pala ang nagplano. Inayos mo ang lahat para makahanap ng pagkakataon na makaganti. Si Emily ay pumunta sa klinika ng doktor na babae para magpa-check up sa loob ng 1 taon. Pagkatapos ay hindi sinasadyang natuklasan na gusto ng taong ito na itala ang buong proseso ng paggamot ng pasyente at naglagay pa ng nakatagong kamera sa silid ng paggamot. Kaya, ginamit ni Emily ang teknolohiya upang kopyahin ang lahat ng mga video ng paggamot ng pasyente nang malaman niyang pupunta ang babaeng doktor na ito sa charity tea party.
Agad niyang ginamit ang kanyang kaibigan na siyang nag-organisa ng kaganapan upang palitan ang CD na ipapalabas. Gayunpaman, upang maiwasan ang pagkakadawit, hindi lang niya ipinalabas ang kanyang sariling video ng therapy muna, kundi lihim din siyang nagtatag ng isang website upang i-upload ang lahat ng nakolektang video doon. Sinabi ni Nolan na si Emily ay nanakit ng ibang tao para lang makaganti kay Victoria. Ngunit alam na niya na sa pagkakataong ito, si Emily ay gusto lang makipag-isa sa babaeng doktor. Ngunit hindi rin niya alam kung sino ang utak na nagpakulong sa kanya ng 13 taon ay si Victoria pala. Magbubukas ako ng sarili mong klinika na may angkop at matatag na bilang ng mga kliyente. Ngunit kapalit nito, ang batang ito ay dapat alagaan ng mabuti sa isang angkop na lugar. Sa oras na ito, hinahanap din ni Victoria ang utak sa likod nito, ngunit hindi niya inaasahan na biglang dumating ang mga pulis at kumatok sa pinto. Sa simula, inakala niyang may nangyari sa kanyang anak, ngunit sinabi sa kanya ng pulis na ang doktor ay kinidnap at ang kanyang klinika ay ninakawan. Pati ang hard drive ng kanyang computer ay kinuha, at maraming saksi na nagpapatunay na minsan nang nagbanta si Victoria sa buhay ng doktor. Ngunit sinabi ni Victoria na sinabi lang niya iyon sa galit. Bukod pa rito, mayroon siyang alibay. Kinabukasan, na-i-broadcast ang balita, inilabas ang bounty para sa pagdukot sa doktor ang babae. Ayon sa investigasyon ng pulisya, ang pagdukot sa doktor ang babae ay malamang na may kaugnayan sa nagtatag ng misteryosong website na iyon. Maaaring iisang grupo lang sila nang marinig ito. Nagtinginan sina Nolan at Emily. Pareho nilang sinabing hindi sila ang gumawa nito ngayon, sa labas ng isang inabandonang bodega sa labas ng bayan. Isang babae ang baliw na sumisigaw. May tao ba sa labas? Pakiusap. Palabasin niyo ako. Pwede ba tayong mag-usap? Ang babaeng ito ay ang doktor ang babae. Ngunit kinabukasan lang, ang balita tungkol sa nailigtas na doktor ay nasa front page na. Naging ganoon kabilis dahil sa isang anonymous na tawag, na nagbigay ng clue, ngunit si Victoria ay nagpakita ng pagkalito nang makita niya ang impormasyon tungkol sa pagliligtas sa doktor. Hindi dahil alam ng doktor ang masyadong maraming sikreto, kundi dahil natuklasan ng pulisya ang bodega kung saan siya ikinulong, ay pag-aari pala ng kanilang pamilya. Upang ilihis ang atensyon ng publiko, nagpasya si Victoria na magdaos ng isang charity dinner, at ang mga inimbitahan ay ang mga biktima sa kaso ni ang ama ni Emily noon dahil noong taon na iyon ay pinaghihinalaang nagtaksil ang kanyang ama, at humantong pa sa isang aksidente sa eroplano upang malaman ang katotohanan. Nakakuha si Emily ng ticket sa party sa pamamagitan ng kanyang mga kaibigan. Nang siya ay handa nang umalis, si Lydia, na matagal nang tahimik, ay biglang kumatok sa pinto at sinabing gusto niyang bawiin ang bahay. Ngunit walang pag-aalinlangan na tumanggi si Emily. Hindi sumuko si Lydia at nagbanta sa kanya na lahat tayo ay may mga lihim, at hahanapin ko ang sa iyo. Pagkatapos ay lumabas siya sa pribadong party na inorganisa ni Victoria. Sinabi ni Lydia na pumunta siya para humingi ng tawad at umaasang makipagbati kay Victoria. Ngunit hindi matanggap ni Victoria ang taong nagtaksil sa kanya. Sa sandaling ito, lumapit din si Emily at binalaan si Lydia na imposibleng mabawi ang bahay, at naimpake na ang lahat ng lumang gamit at ipinadala na sa kanya. Nabigo si Lydia at umalis. Ngunit kinabukasan, natuklasan ni Victoria na ang kanyang asawa ay naglipat ng malaking halaga ng pera, 10 milyon, kay Lydia. Galit siyang nagtanong sa kanyang asawa kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi niya na ito ay upang protektahan si Victoria dahil nagbahagi sila ng isang lihim sa loob ng 15 taon. Ang katotohanan tungkol sa pagbagsak ng eroplano noon at marami pang ibang sikreto. Alam na lahat ni Lydia. Ngayon, pinalayas siya ni Victoria at hindi nagsumbong. Maswerte na tayo. Ang 10 milyong ito ay para lang makabili ng kapayapaan. Nang marinig ang paliwanag na ito, wala nang masabi si Victoria. Ngunit hindi niya alam na ang kanyang asawa, na mukhang kalmado sa labas, ay labis na nag-aalala sa loob. Nang gabing iyon, pumunta siya sa bahay ni Lydia, at galit na tinanong siya kung bakit siya pumunta sa kanilang bahay para manggulo. Sinabi ni Lydia na gusto lang niyang makipagbati kay Victoria. Gusto niyang bumalik sa mataas na lipunan doon at sinabi pa na kung hindi matutugunan ang mga kondisyon, ay ilalantad niya ang tunay na mukha ng mag-asawa sa hapunan bukas. Si Conrad Grayson na tinakot ay kinuha ang litrato ni Lydia at Victoria sa mesa at galit na inihagis sa sahig saka umalis. Ngunit kalmadong pinulot ni Lydia ang litrato, bigla siyang huminto at mabilis na kinuha ang magnifying glass at tiningnan ng paulit-ulit at natuklasan na ang waiter sa likod ay bakit kamukha ni Emily. Tumingin si Lydia sa litrato at ngumiti ng may kahulugan.
Ngunit hindi niya alam na ang lahat ng nangyari ay nakita na ni Nolan. Naitala ng kamera sa estante kinabukasan ay agad siyang lumapit kay Emily. Sinabing nakita ni Lydia siya sa isang group photo, at nakuha ang listahan ng mga empleyado sa panahong iyon. Ang unang reaksyon ni Emily ay hindi pagkabahala o takot kundi ang pagtatanong kay Nolan kung paano niya nalaman. Sa simula ay nauutal siyang umamin na lihim niyang inilagay ang isang kamera sa bahay niya. Ngunit kahapon hindi niya alam kung bakit ito napunta sa kinaroroonan ni Lydia. Sa puntong ito ay naintindihan na rin ni Emily na kahapon ay nagpadala siya ng isang lote ng mga lumang gamit kay Lydia. Marahil ay nailipat ang kamera noong panahong iyon, ngayon kailangan niyang bawiin ang larawan. Kasabay nito, inutusan niya si Nolan na i-hack ang catering company, at siguraduhing burahin ang pangalan niya sa listahan ng mga empleyado. Dahil noong taong iyon, pagkalabas niya ng kulungan para makita ang mukha ng mga kalaban niya, ginamit niya ang tunay niyang pangalan bilang isang caterer. Kung ngayon ay mabuking siya, mabibigo ang lahat ng plano niyang paghihiganti. Sa puntong ito, nilapitan ni Conrad Grayson si Victoria at ang assistant niyang si Frank. Sinubukan kong kausapin siya, pero sa pagkakataong ito, hindi pera ang gusto ni Lydia. Ang tanging gusto niya ay tanggapin siya ulit ni Victoria. Si Victoria naman, hula niya, pasyente rin siya ng psychiatrist, at ang video lang niya ang hindi nalik. Baka siya ang totoong salarin sa likod ng kidnapping. Pagkatapos, agad na pinadala ni Victoria ang bodyguard niyang si Frank sa bahay ni Lydia, para maghanap ng ebidensya. Balak niyang unahan ito para mahuli siya. Siya naman ay nanatili sa party para pakalmayin si Lydia. Mabilis na nagsimula ang charity party. Dumating si Lydia bilang special guest. Direkta niyang tinakat si Emily. Alam ko ang sikreto mo. Pagkaalis ni Lydia, nagmadali si Emily na kontakin si Nolan. Nalaman niyang mayroon lamang isang kopya ng listahan ng empleyado noong taong iyon. At ito ay nasa bahay ni Lydia. Naghahanda na siyang kunin ito ng mag-isa. Nang dumating si Daniel, ang anak ni Victoria. Siya ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang plano ng paghihiganti. Wala siyang ibang pagpipilian kundi hilingin kay Nolan na kunin ang kopya. Sa pagkakataong ito, si Lydia naman ang nagsimulang magsalita sa entablado. Ang mag-asawang Victoria ay labis na kinakabahan, nakatutok ang kanilang mga mata kay Lydia sa entablado na parabang siya ay isang demonyo. Ngunit hanggang sa matapos ang talumpati, hindi ibinunyag ni Lydia ang tungkol sa kanila, sa halip ay patuloy niyang pinuri ang kanilang mga tagumpay. Pagkatapos ng pulong, hinanap ni Lydia si Victoria. Umaasa siyang ang kanyang kabaitan ay makapagpapalambot sa kanyang matalik na kaibigan upang patawarin siya at tanggapin siyang muli. Ngunit sa halip, patuloy siyang ininsulto at tinukso ni Victoria. Malungkot na umuwi si Lydia. Nang makapasok si Nolan sa bahay, natuklasan ni Lydia na madilim sa bahay. Agad niyang ginamit ang surveillance video upang makuha ang listahan at larawan, at kinuha na rin ang nakatagong kamera. Habang naghahanda siyang umuwi, narinig niya ang sirena na umalingaw-ngaw sa labas ng bahay. Si Nolan, natatakot, ay nagmadaling umakyat sa bubong upang tingnan. Nakita niya si Lydia na nakahiga sa bubong ng taxi sa ibaba, duguan. Si Nolan, labis na natakot, ay agad na tumakbo pa uwi. I-connecta niya ang surveillance camera sa computer. Ngunit nang makita niya ang nilalaman, nagulat siya. Kinaumagahan, nagmadaling dinala ni Nolan ang computer kay Emily, upang pag-usapan ang mga hakbang. Nang makita niya ang surveillance video, hindi rin siya napigil ang magulat. Nakita lang si Frank, ang assistant ni Victoria, na patagong pumasok sa silid ni Lydia. Naghahanap ng kung ano sa loob. Napakabilis niyang nakita sa isang kahon ng papel na nakapatong sa mesa, ang CD na ipinalit noong Tea Party, at ang pahayagan na naglathala ng balita tungkol kay Senador Clark, na umatras sa halalan. Nang makita ang mga bagay na ito, natukoy ni Frank na si Lydia ang utak sa pagdukot sa doktor. At ang mas nakakatakot pa, sa computer ni Lydia, mayroong talumpati na naglalantad sa lahat ng ginawa noon ng mag-asawang Victoria. Dahil sa tindi ng sitwasyon, nagmadali si Frank na iulat ito kay Victoria. Inutusan siya nitong dalhin agad ang lahat ng ebidensya. Sa sandaling iyon, bumalik sa bahay si Lydia na mukhang malungkot. Agad siyang sinalubong ni Frank bago pa man siya makariak. Nagulat at natakot si Lydia saka nakipagbuno sa kanya. Sayang, wala siyang nagawa para makalaban. Kaya habang sumisigaw, nagmadali siyang umakyat sa itaas. Pagkatapos noon, nangyari ang nakita ninyong lahat. Nakita na ang panganib na ito ay tuluyan ng naalis. Si Frank ay nakahinga ng maluwag at nag-iwan ng mensahe para sa amo na nagsasabing nagpakamatay si Lydia.
Pagkatapos mapanood, sinabi ni Nolan na ibibigay niya ang video sa pulisya. Ngunit sinabi naman ni Emily na hindi ito magdudulot ng pinakamalaking benepisyo. Ngayon, naniniwala sina Victoria at ang grupo niya na si Lydia ang utak ng lahat ng pangyayari, kaya ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa atin. Ngunit upang mas maisakatuparan ng maayos ang plano ng paghihiganti, ang pinakamahusay na paraan ay alisin si Frank sa laro. Ang video na ito ay napakakapaki-pakinabang para sa kanya hanggang sa sumunod na araw, si Conrad Grayson ay nanunood ng balita tungkol kay Lydia. Bigla siyang nakatanggap ng email. Ito ay ang surveillance video noong pinatay si Lydia. Dahil dito, siya ay lubos na natakot. Upang makawala sa anumang kaugnayan sa bagay na ito, nagmadaling hinanap ni Conrad Grayson si Frank. Binigyan niya ito ng malaking tseke at inayos ang pribadong eroplano para kay Frank, upang mabilis na umalis. Ngunit naramdaman ni Frank na halos 20 taon na siyang naglilingkod sa kanilang pamilya. Ngayon, gusto na lang nila siyang paalisin. Kung wala ako, ano kaya ang magiging kalagayan ng inyong pamilya ngayon? Pagkatapos magsalita, umalis siya ng galit. Pag-uwi ni Conrad Grayson, nakita niyang pinag-uusapan pa rin ng kanyang asawa si Frank. Agad niyang ipinakita sa kanya ang video ng pagpatay kay Lydia. Dahil dito, agad na kinilabutan si Victoria. Hindi niya inasahan na ganoon kalupit si Frank. Ngunit ng gabi na, habang naghahanda si Victoria na magpahinga, biglang pumasok si Frank sa bahay. Dahil sa patuloy na panggigipit ni Frank, natakot siya at umatras habang sinasabi kay Frank ang tungkol sa video. Sa kabutihang palad, ang tawag ng kanyang asawa mula sa itaas ay nakatulong sa kanya upang makatakas. At si Frank, matapos malaman ang tungkol sa surveillance video, ay pumunta sa ilalim ng apartment ni Lydia. Sinuhulan niya ang gwardya sa pag-asang makakapasok siya sa apartment ni Lydia para kunin ang mga gamit niya. Ngunit sinabi ng gwardya na kontrolado na ng pulisya ang silid. Hindi siya makakapasok sa ngayon. Nakita ni Frank ang surveillance camera ng gusali. Agad niyang nakuha ang video ng gabing iyon. Ngayon niya lang nalaman na pagkatapos niyang umalis, si Nolan lang ang pumasok sa silid. Ngayon niya lang lubos na naunawaan ang pinagmulan ng video ng pagpatay kay Lydia at sa oras na ito si Nolan ay nasa Independence Day gala na inorganisa ni Victoria. Ayusin ang pagkain sa tamang oras, isang baril ang itinutok sa kanya. Tiningnan ni Nolan at nakita si Frank, pagkatapos ay inakay ni Frank si Nolan sa isang silid. At agad siyang pinatumba pagkatapos ay itinutok ang baril kay Nolan para tanungin. Sino ang nag-utos sa iyo na gawin iyon? Hindi ako inutusan ni Conrad Grayson na gawin ito. Habang naiinip na si Frank, may narinig siyang boses mula sa labas. Natakot si Frank na mabuking kaya nagmadali siyang umalis. Ang taong pumasok ay si Emily pala. Agad siyang hinailan ni Nolan palabas at sinabi, "Nandito si Frank." Ano? Alam niyang ako ang nagkabit ng camera. Ngunit pareho silang walang kamalay-malay na hindi pa umaalis si Frank at nakatayo pa rin at pinapanood sila mula sa malayo. Ngayon lang naging malinaw kay Frank na ang taong gustong saktan siya ay hindi pala si Conrad Grayson. Kinabukasan, palihim siyang pumasok sa tirahan ni Emily upang maghanap ng mga pahiwatig. Nagulat si Emily pag-uwi niya. Agad na sinabi ni Frank kung sino siya. Maraming nangyari simula nang dumating ka rito. Bakit mo itinago ang oras na ikaw ay nakakulong? Sa Juvenile Detention Center, marami pang ibang bagay tungkol sa iyo na aalamin ko isa-isa. Ngunit hindi agad tumawag ng pulis si Emily. Sa halip ay binaligtad niya ang alpombra. Kukunin ang telepono mula sa kahon na kahoy sa sahig. Tatawag siya ng isang misteryosong tawag at saka lang siya naging kampante nang makuha niya ang tiyak na sagot. Samantalang si Frank, pagkaalis sa bahay ni Emily ay dumiretso sa kulungan, kung saan dating nakakulong si Emily. Nilapitan niya ang direktor ng kulungan bilang isang pulis. Umaasang makuha ang mga dokumento ni Emily noong siya ay nakapiit. Ngunit sa huli, tumanggi ang direktor ng kulungan. Dahil kailangan ng pag-aproba ng korte, pagkaalis ni Frank, tumawag sa telepono ang direktor ng kulungan at sinabing pinaalis na si Frank. Ang nasa kabilang linya ay si Emily, ang warden ng kulungan, na nagpapaalala sa kanya na si Frank ay hindi madaling kalaban. Kailangan niyang maging mas maingat, ngunit hindi nila inaasahan na mas mapanganib siya kaysa sa inaakala nila. Nang gabing iyon, pumasok siya sa opisina ng warden ng kulungan. Natagpuan niya ang mga dokumento ni Emily, ngunit ang larawan sa dokumento ay isa pang babae. Nagtaka siya at kinuha ang larawan. Pagkatapos, batay sa mga tala sa dokumento, pumunta si Frank sa isang bar. Tiningnan niya ang babaeng sumasayaw sa entablado. Nang ikumpara niya ito sa larawan sa kanyang kamay, natuklasan niyang magkapareho sila. Pagkatapos ay ginamit niya ang mataas na presyo para tawagin ang babae sa pribadong silid.
Tinanong ni Frank kung siya ba si Emily. Sinabi ng babae na Amanda ang pangalan niya, palaging umiiwas sa usapan. Ngunit si Frank, na mapanlin lang, ay nakita pa rin ang palatandaan at sinabi ng may lubos na katiyakan. Ikaw si Emily, hindi ba? At ang isa pa ang si Amanda. Hindi inaasahan ng babae na nahulaan ni Frank ang katotohanan. Kinailangan niyang aminin na siya nga si Emily at nagtanong tungkol sa balita ni Amanda. Inilabas ni Frank ang litrato ni na Emily at Daniel at sinabing medyo maayos na ang buhay niya ngayon. At isa pa, nakikipag-date siya sa isang lalaking anak ng bilyonaryo. Dahil dito, na-excite ang babae at sinabing gusto niyang humanap ng lugar para sabihin ang lahat sa kanya. Si Frank naman ay labis na natuwa, mukhang malapit ng mabunyag ang katotohanan. Sabik siyang tumawag kay Victoria para sabihin sa kanya ang mga impormasyong nahanap niya. Samantala, si Victoria sa kabilang linya ay nakatanggap ng tawag mula kay Frank. Ngunit hindi niya inaasahan na sasabihin lang ni Frank na tama ang hinala ni Victoria. Hindi pala ganoon si Emily tulad ng sinabi niya. Pagkatapos ay wala na siyang sinabi pa. Dahil dito, nagtaka si Victoria, nang hintayin niyang tumawag ulit ito, hindi na siya makontak. Sa oras na ito, si Lydia, na itinulak mula sa ikalimang palapag, ay hindi inaasahang nagising. Lumabas na hindi siya namatay, kundi nasa estado lamang ng coma. Kasabay nito, ang babaeng natagpuan ni Frank ay dumating na rin sa bahay ni Emily. Si Emily ay labis na nagulat nang makita ang babae sa harap niya. Pagkatapos, nagyakapan silang dalawa. Isang lalaki na nagngangalang Frank ang nakatuklas na nagpalit tayo ng pagkakakilanlan. Pagkatapos marinig ito, agad na itinago ni Emily ang babae sa bahay ni Nolan. Dahil dito, nagtaka si Nolan, ngunit binalaan siya ni Emily na mas mabuting mas kaunti ang alam niya. Huwag mo siyang hayaang mawala sa paningin mo. Kahit hindi siya naglakas loob na magtanong ng direkta, sa kanyang matalas na pag-iisip, napansin niya ang mantsa ng dugo sa jacket ng babae. At kinagabihan ding iyon, nakatanggap si Nolan ng balita tungkol sa biglaang pagkamatay ni Frank. Agad na naisip ng assistant ni Victoria ang babaeng hindi niya kilala. Ngunit gusto pa ring itanggi ng babae hanggang sa inilabas ni Nolan ang resulta ng pagsusuri sa dugo sa damit at pataka ni Frank. Wala nang maisagot pa ang babae. Pagkatapos nito, nagharap sila ni Emily para magharap ilang beses bago nalaman ang katotohanan na si Frank pala. Matapos siyang mahanap, ay nagtanong tungkol sa pagpapalit niya ng katauhan. Ang resulta, habang nag-uulat kay Victoria para protektahan si Emily, inatak ni Emily si Frank, pinatay siya, at itinapon sa damuhan sa gilid ng kalsada. Nang marinig ang balitang ito, agad na nakaramdam ng panganib si Nolan. Kinuha naman ni Emily ang telepono ni Frank at hiniling kay Nolan na agad itong ayusin. Kung hindi, madadami din siya. Pagkatapos, kinuha ni Emily ang tiket sa eroplano na inihanda niya at hiniling sa babae na lumipad patungong France bukas. At ang kasunduan mula ngayon, siya si Amanda, habang ako ay si Emily pa rin, at si Lydia naman na kasama ni Victoria ay dinala niya sa bahay para magpagaling. Kahit wala siyang maalala, naalala niya ng malinaw ang larawan na kasama si Emily at agad na sinabi kay Victoria, mayroon tayong larawan nating dalawa. Nakuha sa New Year's party noong 2023. Nandoon ba si Emily nang makita ni Victoria ang larawan? Napagtanto niyang hindi pala si Emily ang nasa larawan. Ito ay nagdulot ng pagdududa kay Lydia na sugatan na kung may problema ba ako sa pag-iisip. Ngunit hindi nila alam na ilang araw bago nito, hiniling ni Emily kay Nolan na gumawa ng eksaktong kaparehong larawan. At sinamantala niya ang pagkakataon na maghatid ng mga bagay. Matagumpay na pinalitan ang larawan. Sa bahagi naman ni Emily, pagkatapos niyang ihatid si Amanda, ang pinakamalaking butas sa plano ng paghihiganti ay sa wakas na ayos na. Nakaramdam din siya ng ginhawa. Ngunit hindi inaasahan ni Emily na hindi aalis ang kalaban, kundi bumalik na. Ang susunod niyang target ng paghihiganti ay ang taong nagpakulong sa kanya ng mahigit 10 taon. Noong panahong iyon, ang tatay niya ay naipit at nakulong, at siya, para protektahan ang sarili niya, ay nagpanggap na inosente. At walang alam sa nangyari sa tatay niya, ngunit ang manunulat na iyon ay isa lamang maliit na reporter noon. Upang itaas ang kanyang reputasyon, ginamit niya ang paghingi ng hustisya para sa tatay niya. At nakuha niya ang tiwala ni Batang Emily, mula doon nakuha niya ang ebidensya, na mahalaga tungkol sa pagkakakulong ng tatay niya. Ngunit pagtalikod niya, ibinenta niya ang ebidensya kay Victoria, at kumita ng malaki, hanggang sa mabasa ni Batang Emily ang libro niya. At doon niya nalaman na naloko siya. Pagkatapos nito, nagpanggap siya bilang isang tagahanga, at sinadyang lapitan siya,
Pagkatapos ay kasama si Nolan, pumunta sa opisina ng manunulat bilang isang investor. Natuklasan ni Emily na puno ng mga videotape ng kanyang ama ang cabinet, at ipinagmalaki ng manunulat na ito ang mga video footage ni David. Ang pangunahing tauhan sa aklat na ito, ang mga tape na ito ay mga recording ng panayam sa kanyang ama. Agad na nagkaroon ng interes si Emily matapos malaman na gustong panay-amain muli ng manunulat si Amanda. Agad siyang nagkaroon ng plano. Nakita niya si Amanda na kara-rating lang. Hiniling niya na magbigay ng pampublikong panayam sa harap, sagutin ang mga tanong ng manunulat habang siya at si Nolan ay nagtatago sa likod sa kanyang headset para sabihin sa kanya ang tamang sagot. Nang ang manunulat ay nabigla sa mga sagot na ito, na nagpatahimik sa kanya, inutusan ni Emily si Amanda na biglain siyang pagalitan. Ang box ay nang bukas ang huling pagkakataon para makabawi siya. Sana ay mas ulit niya ito pagkatapos ay hindi na siya bibigyan ng pagkakataong magsalita pa. Mabilis silang umalis doon habang ang manunulat ay tila kinakabahan sa pagpukaw ni Amanda. Sa isang desisyon, nagplano siyang ibunyag ang katotohanan ng lahat sa kanyang box signing. Hindi ko inaasahan na kinabukasan ay si Victoria pa ang unang lumapit sa kanya at nagtanong tungkol sa panayam nila ni Amanda. Sinabi ng manunulat ang totoo. Natuklasan ni Amanda ang relasyon nila ng kanyang ama. Kung patuloy siyang mag-iimbestiga at ilalabas ang lahat, ako ang magiging pinakamalaking sinungaling sa kasaysayan ng panitikan. Nakita ni Emily na hindi masabi ng may akda ang katotohanan. Sa galit ay gumawa siya ng desisyon. Sinabi niya kay Nolan na imbitahan ang manunulat para sa hapunan, hinarap ang imbitasyon ng bilyonaryo. Na ikapito sa Forbes ranking, hindi rin siya makakatanggi. Nang umalis sila, palihim na pumasok si Emily sa opisina niya. Binasag niya ang pinto ng cabinet at kinuha ang lahat ng videotapes. Pagkatapos, ginamit niya ang sigarilyo para sunugin ang silid. Nang bumalik ang manunulat at si Nolan, ang buong opisina ay nasunog na at naging abo. At ang mga mahalagang kopya ay syempre wala nang natira. Umiiyak ng malakas ang manunulat sa likod niya. Muling lumitaw ang mapanuksong ngiti sa mukha ni Nolan. Samantala, si Emily, pag-uwi sa bahay, ay paulit-ulit na pinanood ang video ng panayam ng kanyang ama. Hindi niya inaasahang matutuklasan niya ang isang nakakagulat na sikreto. Ang bunsong anak na babae ni Victoria ay ang kanyang tunay na kapatid. Dapat malaman na halos lahat ng pamilya Grayson ay mga utak sa pagpapahamak sa kanyang ama noon, at simula pa lang ng plano ng paghihiganti. Sinadya niyang lapitan si Daniel, ang panganay na anak ni Victoria. Sa huli, sa ilalim ng sunod-sunod na plano, matagumpay siyang nakapasok sa loob ng pamilya Grayson. Ngayon na alam na ng magiging asawa ni Daniel ang sikretong ito. Paano niya planuhin na makakuha ng pinakamalaking benepisyo? Isang araw, nag-aalmusal sina Conrad Grayson at ang anak niyang si Daniel. Isang estranghero ang nagbigay sa kanya ng USB at isang tala. Pagkatapos noon, dinala niya ang kanyang abogado upang hanapin ang kanyang asawa at maghain ng diborsyo. Nagulat si Victoria. Agad na kinuha ni Conrad Grayson ang isang video. Ang lalaki sa video ay nagbunyag ng isang relasyon sa pagitan ni Victoria at siya, at ipinahiwatig na ang kasalukuyang anak na babae ni Conrad Grayson, na hindi niya ito tunay na anak, kaya sinabi ni Conrad Grayson na magpapa-DNA test siya. At kung makumpirma na totoo ang pangyayari, aalis si Victoria na walang dala. Pagkatapos, umuwi siya agad at kumuha ng buhok ng kanyang anak para sa test. Si Victoria naman ay nagmadaling pumunta sa kanyang personal na abogado. Gusto niyang tulungan siya nito sa pag-aasikaso ng diborsyo. Kasabay nito, sinimulan din niyang imbestigahan ang pinagmulan ng video recording. Dahil ayon sa impormasyong natanggap, ang video recording na iyon ay dapat na nasira na sa sunog. Ngayong lumabas siya, isa lang ang posibilidad, na si Amanda iyon, na punong-puno ng galit sa kanya. Inimbitahan ni Victoria si Amanda na magti habang palihim na inutusan ang kanyang mga tauhan na imbestigahan ang pagkatao niya. Nagsimulang magduda si Victoria sa tunay na pagkatao ni Amanda nang makita niya ito. Dahil ang batang Amanda na kilala niya mula pagkabata ay may allergy sa strawberry, ngunit ang taong nasa harap niya ay kumain ng marami. Ngunit wala namang nangyari. Tinanong ni Victoria ang tungkol sa videotape, gusto niyang magpaliwanag si Amanda. Ngunit nagtataka ang babae at sinabing wala siyang alam. Ngayon, lalo pang nagduda si Victoria na si Amanda ang may kagagawan habang mas mariin itong itinanggi. At tama nga, kinagabihan, lihim na pumasok ang tauhan ni Victoria sa silid ni Amanda. At nahanap ang mga natitirang video recording sa bag nito. Nang makita na malapit ng mabunyag ang lahat, nagmadaling hinanap ni Emily si Amanda.
At isinalaysay dito ang tungkol sa matagal ng hidwaan ng pamilya Grayson at niya. Natakot si Amanda na baka gumanti kaya nagdesisyon siyang umalis agad patungong Paris. Nang makita na talagang naalis na ang bomba na may timer, nakahinga ng maluwag si Emily. Samantalang si Victoria naman ay natanggap na ang resulta ng DNA test ng kanilang anak, babaeng walang anumang kaugnayan sa dugo sa kanyang asawa. Nang marinig ang pangalang Victoria ay hindi man lang nagulat, bagkus ay ipinatawag niya ang abogado at ibinigay dito ang kutsarang ginamit ni Amanda upang magpa-DNA test at ikumpara sa DNA ng kanyang anak. Mabilis namang dumating ang resulta. Ang DNA ni Amanda ay hindi inaasahang eksaktong tumugma sa anak niya. Sa pagkakataong ito ay naging sigurado si Victoria sa pagkatao ni Amanda. Ito ay talagang kakaiba dahil si Emily ang tunay na Amanda. Paano nagtugma ang DNA? Ang sagot ay malapit ng mabunyag. Nang palihim na pumunta si Emily sa ilalim ng tulay bandang hating gabi, isang tao ang lumapit, at hindi inaasahang si Victoria ang abogado. Nalaman na siya pala ang tumulong sa pagpapalit ng DNA sample ni Amanda. Kung hindi ito matutuklasan ni Victoria, mabibigo ang plano ni Emily na maghiganti. At ang abogado na ito ay isa sa iilang taong pinagkakatiwalaan na espesyal na binanggit ng kanyang ama, sa liham na iniwan niya. Bukod pa rito, lahat ng nangyayari ay plano ni Emily. Siya mismo ang nagbigay ng USB kay Conrad Grayson. Dahil sa USB na ito, nagsimulang mag-away at maghiwalay sina Conrad Grayson at ang kanyang asawa. Si Emily din ang palihim na naglagay ng lahat ng videotape sa silid ni Amanda. Dahil dito, nakuha niya ang atensyon ni Victoria at kasabay nito ay tinakot si Amanda na tumakas. Ito ang plano niya para sabay na malutas ang dalawang nakatagong problema. Ngunit hindi niya alam na may isa pang videotape na nahulog sa silid ni Amanda at natagpuan ng may-ari ng bar. Nang linisin niya ang silid kinabukasan, tinawagan niya si Amanda at sinabihan siyang bumalik para kunin ito. Ngunit hindi siya makontak. Hindi niya alam na ang telepono ni Amanda ay kinokontrol ni Emily, at lahat ng mensahe at tawag ay ipinadala sa kanya. Nang malaman niyang may naiwan pang videotape, nagmamadaling sinabihan ni Emily si Nolan na kunin ito, ngunit hindi niya inaasahan na ang may-ari ng bar ay napaka-alerto. Bagamat hindi nakuha ni Nolan ang videotape, nakita niya ng malinaw ang numero na nakasulat doon, na numero 14. Ito ay nagdulot ng pagkatakot kay Emily dahil ang nilalaman sa loob ay magdudulot ng malaking problema sa kanya. Kaya gumawa si Nolan ng ibang paraan. Kumuha ng demagnetizer, palihim na lumapit at lihim na binura ang laman ng tape. Ngunit pagkaraan ng ilang araw, hinanap ng may-ari ng bar si Nolan at gustong makita ang laman. Sa pag-aakalang nabura na ang tape, mabilis na pumayag si Nolan. Ngunit ang tape ay maaari pa ring mapanood ng normal. At ang may-ari ng bar, pagkatapos makita ang laman ng tape, galit na tumakbo sa bahay ni Grayson. Sa oras na ito, sa bahay ni Grayson, nagaganap ang engagement party ni na Emily at Daniel. Kahit si Edward Grayson, ang pinuno ng pamilya, ay bihira lang dumalo sa piging. Habang masayang kumakain at nag-uusap ang lahat, galit na pumasok ang may-ari ng bar sa silid. Itinuro niya si Victoria at sinigawan siyang walang pananagutan. Malinaw na mahal niya si David ngunit hindi naman inaalagaan ang anak nilang si Amanda. Bukod pa rito, nagkaroon pa siya ng isa pang anak sa lalaki. Pagkatapos ay inilabas niya ang videotape na hawak niya bilang ebidensya. Ito ay ikinagulat ng lahat ng tao sa silid. Si Victoria ay labis na natakot kaya hindi makapagsalita. Samantalang si Edward Grayson naman ay nagtanong tungkol sa katotohanan ng pangyayari. Mabilis namang sumagot si Daniel para ipagtanggol ang kanyang ina, sinabi niyang pinilit lamang si mama ni David noon. Ngunit si Conrad Grayson naman ay pinapuna si Victoria na nagsisinungaling, bakit hindi ito tugmasa. Nalalaman niya, si Victoria ay naguluhan at nagmadaling nagbabala kay Conrad Grayson na bawasan ang pagsasalita. Ang anak na si Daniel naman sa tabi ay muling nagkamali ng pagkaunawa sa sinabi ng ina, tama, hindi dapat madamay ang kapatid sa usaping ito. Dahil dito, lahat ng atensyon ng mga tao sa silid ay napunta sa nakababatang kapatid na babae ng mga Grayson at sa ilalim ng pressure ng matandang ama. Napilitang sabihin ni Conrad Grayson ang katotohanan at sinabi sa anak na si David ang tunay niyang ama. Hindi matanggap ng anak na babae na ang kanyang tunay na ama ay isang teroristang kriminal. Agad siyang tumakbo palabas, at ang buong pamilya ay nalulungkot. Si Emily lang ang nakangiti sa loob, dahil ang plano na inihanda niya ay hindi pa nagsisimula. Ngunit may iba nang tumulong sa kanya upang maisakatuparan ang lahat. Si Conrad Grayson ay hinayla rin ng kanyang ama sa isang tabi at pinagalitan ng husto.
Walang ama ang magdadala sa kanyang mga anak sa kalokohang ito. Pagkatapos, agad siyang inalisan ng kapangyarihan ng kanyang ama, ang pagiging tagapagmana ng pamilya at balak niyang sanayin ang kanyang anak na si Daniel, upang pumalit sa posisyon, habang si Victoria ay nagtatago sa dilim. Nang marinig niya ang balitang ito, ang mukha na kanina'y nalulumbay. Ngayon ay may ngiti ng tagumpay habang pinapanood ang pagkakawatak-watak ng pamilya ng kalaban. Si Emily, na masaya sa loob, ay tumawag kay Nolan at nagreklamo na ang kanyang kagamitan ay hindi mapagkakatiwalaan. Nang umuwi siya, natuklasan niyang binaligtad ng iba ang alpombra. Ang kahon na naglalaman ng lahat ng kanyang mga sikreto at mga labi ng kanyang ama ay nawala sa pinangyarihan at ang natira na lang ay isang imbitasyon na nakasulat, "Mahal na Emily Thorne." Ito ang talagang nagpatakot sa kanya. Sa sandaling ito, biglang may tumawag at ang kabilang linya ay nagsabing ang kahon na kahoy at si Amanda ay nasa kamay niya. Narinig ni Emily na ang taong ito ay walang iba kundi si Tyler, ang kaklase ni Daniel. Hiniling niya kay Emily na maghanda ng 5 na milyong piso at magpapalitan sila bukas sa parking lot. Ang resulta, kinabukasan, si Emily ay hindi dumating. Nawalan ng pasensya si Tyler at handa nang tumawag nang biglang may lumitaw na baril na nakatutok sa kanyang ulo. Ang dumating ay si Emily, na ikinagulat niya, itinali niya si Tyler sa bakod sa tabi niya. Pagkatapos, nahanap niya ang kahon ng mga alaala ng kanyang ama sa trunk ng kotse. At sa kanya sinimulang pilitin siyang ituro ang kinaroroonan ni Amanda. Bigla, isang baril ang tumutok sa kanya mula sa likuran. Hindi inaasahang si Amanda pala. Tinanong ni Emily kung bakit niya ginawa iyon. Ngunit hindi ito pinansin ni Amanda. Pinalaya niya si Tyler at kinuha ang pera niya. Habang pinapanood silang umalis, lalong naguluhan si Emily. Si Nolan, matapos marinig na kinuha ni Tyler ang kahon na kahoy, agad na sinabihan si Emily na tumakas dahil sa sandaling mabunyag ang laman ng kahon. Mababunyag ang tunay na pagkatao ni Amanda. Ngunit si Emily, na ang puso ay nakatuon sa paghihiganti, ay hindi na ito pinansin. Pagkatapos, tinawagan niya ang kanyang fiancé na si Daniel, at nalaman niyang nakikipagkita ito sa isang negosyanteng Hapon. Ang pangalan nito ay Takida, at nang marinig ni Emily ang pangalang iyon, tila pamilyar ito sa kanya dahil walang nakakaalam na si Takida ay ang kanyang guro. Mabilis na dumating ang araw ng pagdaraos ng piging. Upang pigilan si Tyler sa panggugulo, handa na si Emily para sa isang paghaharap. Hinahanap ni Victoria ang kanyang anak na si Daniel, umaasang makipagkasundo. Ngunit sinabi ni Daniel na balak niyang kunin si Emily, at umalis dito at lumipat sa Paris. Ngunit sigurado si Victoria na hindi aalis si Emily. Hindi naniniwala si Daniel at nagmadaling hanapin siya para magtanong. Ngunit ang isang taong may malalim na galit na tulad niya, paano siya aalis? Ang sagot ay agad na nagpaniwala kay Daniel sa kanyang ina. Kinumpirma na si Emily ay isa ring ambisyosong babae. Nasa tabi ko lang siya dahil sa pera. Dismayado siyang tumalikod at umalis. At nang aalis na sana si Emily para habulin siya, ay may hamarang na isang estranghero. Ito pala si G. Takida, ang kanyang guro, na nakita niyang nagbigay kay Emily ng isang parihabang pakete, at sinabing nakuha na niya pabalik ang kahon, at para maibalik sa tamang direksyon ang plano niya. Nalutas na niya ang isang bahagi ng problema niya. Gusto niyang itago ni Emily ng mahigpit ang lihim ng kanyang ama. Pagbalik ko sasabihin ko sa iyo ang dahilan. Mabilis na nagsimula ang selebrasyon ng engagement, inanyayahan ni Victoria ang kanyang anak na si Daniel sa entablado. Ngunit kahit ilang beses na tinawag ay walang sumagot. Sa sandaling iyon, biglang may narinig na sigaw ng isang babae mula sa labas. Habang umiiyak ay sumigaw siya, "Mama, may nangyari kay kuya." Sa pagkakataong ito, lahat ng tao sa selebrasyon ay nataranta at agad na tumakbo palabas sa dalampasigan upang tingnan ang sitwasyon, habang si Emily ay mukhang lubhang nag-aalala. Sa kanyang plano, hindi niya kailanman intensyong saktan si Daniel. Nagmadaling tumakbo si C at si Victoria sa pinangyarihan ng isang bangkay ng lalaking nakasuot ng puting suit na nakahandusay sa lupa. Umiiyak na tumakbo si Victoria, ngunit nang baligtarin niya ang bangkay, napagtanto niyang ang patay ay hindi pala ang anak niyang si Daniel kundi si Tyler. Agad na guminhawa ang lahat. Kasabay nito, nagtaka rin sila kung bakit ito namatay dito. Sa sandaling iyon, may narinig silang boses. Nakita nila si Daniel na puno ng dugo, natataranta at lumabas mula sa likuran ng burol. Sa pagtingin sa kalagayan ng kanyang anak, akala ni Victoria na pinatay ni Daniel si Tyler. Mabilis siyang lumapit at mahigpit na niyakap ang kanyang anak. May binulong sa tainga nito, "Huwag kang umamin sa anumang bagay."
Pagkatapos ay nagsimulang mag-imbestiga ang maraming pulis sa pinangyarihan, habang si Victoria at ang iba pa ay dinala rin sa istasyon ng pulisya para sa interogasyon. Lahat ay nagsabing walang kakaiba sa sitwasyon noon. Sinabi lang nila na nakakita sila ng isang taong nakasuot ng kulay abong hoodie. Tanging ang nakababatang kapatid ng may-ari ng bar na si Potter lamang ang bumalik ng natataranta. Dahil siya lang ang nakakita ng malinaw sa mukha ng lalaki noon. At sa sandaling ito, umuwi na rin ang kuya at nakita ang madugong kulay abong hoodie sa kamay ng kuya. Mas lalo siyang nakasiguro sa kanyang hinala batay sa mga ebidensya sa pinangyarihan. Tinukoy ng pulisya na si Daniel ay may matinding hinala sa pagpatay. Dahil sa mga dating kaso niya, ang hukom ay hindi lamang siya ikinulong sa pinakamataas na seguridad na kulungan, kundi hindi rin pinayagan na makapagpiyansa. Sina Victoria at ang kanyang asawa, dahil sa kaso ng kanilang anak, ay lumapit sa pinakamahusay na abogado sa Amerika upang ipagtanggol ang kanilang anak at ang abogado sa pamamagitan ng investigasyon. Ay nakatuklas na mayroon pang 2 saksi sa pinangyarihan ng krimen noong oras na iyon. Isa ay ang kapatid na babae ni Daniel, at isa ay isang binata mula sa bar. Ayon sa kanilang salaysay, nakakita sila ng isang taong naka-gray na hoodie, na tumatakbo palayo sa pinangyarihan, ngunit ang kakaiba ay lahat ng mga CCTV, ay hindi nakunan ng taong iyon at patuloy lang na nag-playback ng video, ng unang 3 minuto ng party. Napakalinaw na kinontrol ng iba ang CCTV. Nangangahulugan din ito na ito ay isang kaso na may sabwatan. Ngunit sa pamamagitan ng paglalarawan ng 2 saksi, hindi matukoy kung lalaki o babae ang anino na nakita. Gayunpaman, para sa mag-asawang Victoria, hindi ito problema. Katulad ng pananakit sa ama ni Emily 11 taon na ang nakalipas. Balak nilang gawing scapegoat si Amanda. Pero sinabi ng abogado na hindi sapat ang isang sospek, kaya tinarget ng mag-asawang Conrad Grayson ang may-ari ng bar, si Potter, ngunit mataas ang reputasyon niya sa mga lokal. Upang makumbinsi, kailangan nilang humanap ng isang tagapamagitan upang pamunuan ang opinyon ng publiko. Agad na iminungkahi ni Emily ang manunulat na nasunugan ng bahay at siya na mismo ang mag-aayos nito. Ang manunulat na lasing buong araw ay agad na natauhan ng marinig ito. Sinabi niya na gagawin niya ang lahat upang maibalik ang katotohanan. Dahil nawawala ang sospek numero 1 na si Amanda, hinanap niya si Potter. Umaasa siyang masabi nito ang totoong sitwasyon, ngunit pinalayas lang siya ng kabilang panig. Nang aalis na sana siya, hinabol siya ng kapatid ni Potter. Sinabi niya na masyadong madilim noon at wala siyang makitang tao. At ang kapatid ni Daniel, dahil nagdroga siya noong araw na iyon. Ang anino ng taong nakita niya ay posibleng guni-guni lamang. Matapos makuha ang unang mainit na balita, umuwi ang manunulat at nagsimulang mag-organisa. Ang artikulo ay ilalathala bukas. Sa sandaling ito, biglang lumabas ang isang anonymous na mensahe sa screen ng computer. Nakasaad doon na alam niya kung sino ang Samira sa bahay niya. Naisip ng manunulat na si Amanda na nawawala, at nagmamadaling tinanong kung nasaan siya. Ngunit hindi sumagot ng direkta ang kabilang panig. Ngunit hiniling sa kanya na tingnan ang drawer ng kanyang desk. Alam agad ng manunulat na ito ang mga tape na itinago niya noon, at kumbinsido siya na si Victoria ang sumunog sa kanyang bahay. Samantala, muling lumapit si Victoria sa abogado, upang tingnan kung may paraan para mapalaya ang kanyang anak. Gayunpaman, isang mayamang binata tulad niya. Paano niya matitiis ang ganoong paghihirap? Sinabi ng abogado na 2 lang ang paraan para makapagpiyansa. Isa ay kung may bagong sospek na lilito, at ang pangalawa ay kung may malaking pangyayari sa loob ng kulungan, na naglalagay sa panganib sa buhay ng akusado. Si Victoria ay talagang wala ng ibang paraan. Kaya nagpa siyang utusan ng kanyang mga tauhan na suhulan ang mga tauhan ng kulungan. Pagkatapos, habang naliligo si Daniel, halos mamatay siya sa bagbog ng isang grupo ng mga bilanggo, at ang resulta ay napakalinaw, mabilis na inaprobahan ng tagayusig ang kahilingan para sa piyansa ng lola ni Daniel, ngunit hindi pa sila nakakapagdiwang. Nang matagal sinabi ng abogado na maaaring kailanganin pang bumalik ni Daniel sa kulungan. Dahil inihayag ng manunulat na ginamit ng kapatid niyang babae ang mga psychotropic drugs. Noong araw na nangyari ang insidente na nagdulot upang bawiin ng hurado ang testimonya ng bata, at nagduda sa kredibilidad ng kanilang pamilya. Nagmadaling hinanap ni Victoria ang manunulat upang bantaan itong tanggalin ang artikulo at mag-publish ng paumanhin. Ngunit kinumpirma ng manunulat na siya mismo ang nagsunog ng kanyang bahay. Paano naman natin siya papayagan? Hindi na ako magtatrabaho para sa pamilya mo. Malapit nang bumagsak ang imperyo ng Grayson. Sa pagkakataong ito,
Wala nang magagawa si Victoria laban sa kanya. Ngayon, ang testimonya ng mga saksi ay ibinasura na. Kung walang bagong ebidensya, hahatulan si Daniel. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, nakaisip si Victoria ng kakaibang paraan. Pinuntahan niya si Daniel na nagkulong sa bahay. Plano niyang ipahamak ng kanyang anak si Emily at gawin siyang pangunahing sospek, dahil ang baril na pumatay kay Tyler ay kay Emily. Samantala, nagpanggap si Emily bilang isang magandang babae, na umiinom at nakikipag-usap sa tauhan ni Victoria. Dahil ilang araw na ang nakalipas, nalaman niyang gusto ni Victoria na gawing scapegoat si Potter. Dahil dito, hindi na siya maaaring manatiling tagamasid, kaya hiniling niya kay Nolan na kumbinsihin si Potter na umalis sa lugar na ito. Ngunit habang nakikipag-usap siya kay Potter, nalaman niya ang isang mahalagang balita. Nasa pinangyarihan talaga si Potter ng krimen noon, at may matibay siyang ebidensya. Iyon ang kulay abong hoodie na may mantsa ng dugo ng biktima. Kaya sinabihan ni Emily si Nolan na humanap ng paraan para paalisin si Potter. Habang siya naman ay lihim na pumunta sa bahay nito at talagang nahanap niya ang damit na iyon. Pagkatapos ay ginawa niyang peking eksena ng pagnanakaw ang lugar. Nang umuwi si Emily ay nagulat siyang nakita si Daniel na ipinagbabawalang lumabas ng korte. Ay nandoon pala sa bahay naghihintay sa kanya at tinanong pa kung saan siya galing. Bukod pa rito, nang lumabas si Emily ay nahalata siya nito at tinawagan siya ng paulit-ulit. Hindi niya sinasagot ang tawag kaya nag-alala si Daniel at nilabag ang pagbabawal para hanapin siya. Ngunit hindi pa sila nakakapagsalita ng ilang salita ay dumating na ang mga pulis at ibinalik si Daniel sa kulungan. Dahil sa paglabag sa kautusan, kapag napatunayang nagkasala siya ay lalo pang hihigpitan ang kanyang parusa. Habang si Daniel ay malapit nang dalhin sa korte para sa paglilitis, ang tauhan ni Victoria ay muling inaresto ng mga pulis at mula sa likuran ng sasakyan, ay nahanap ng mga pulis ang hoodie na may bakas pa ng dugo. Mabilis siyang natukoy bilang sospek sa kasong ito. Nang dumating ang abogado sa kulungan upang ihanda siya para sa interogasyon, ay natuklasan na ang tauhan na iyon ay nagpakamatay at nag-iwan pa ng sulat ng pag-amin sa kasalanan. Inamin ang lahat ng kanyang kasalanan sa ilalim ng matinding atake ng pera ni Victoria. Ang kanyang anak ay mabilis na idineklarang walang sala at pinalaya. Lubos na nagulat si Emily sa lahat ng ito. Kahit na siya ang nagplano ng damit, hindi niya inaasahan ang pagpapakamatay ng tauhan. Kaya't kinuha niya ang video sa bahay ni Grayson. Lumabas na ang tauhan, pagkatapos maaresto, ay agad na tumawag at nagbanta kay Victoria na kung hindi siya ilalabas, isusumbong niya ang lahat ng ginawa ng pamilya nila. Si Conrad Grayson, pagkatapos marinig ang banta, ay agad na naghanap ng isang misteryosong tao na tutulong sa kanya. Pagkatapos, namatay sa kulungan ang kanyang tauhan. Bukod pa rito, sa pamamagitan ng recording, natuklasan ni Emily ang pagkamatay ng kanyang ama. Hindi siya kasing simple ng inaakala. Natuklasan niya ito pagkatapos mapatay ang kanyang ama sa kulungan. Nawala agad ang salarin kinabukasan. Sa kwarto ng kapatid na babae ng mga Grayson, aksidente niyang nakita ang isang litrato ng kanyang ama. Kinunan bago siya pinatay, at sa pamamagitan ng litrato, natuklasan niya na dapat ay mayroon pa palang tala-arawan ang kanyang ama. Ang lahat ng mga labi ng ama ay ipinasa ni Nolan, kaya nagmadali siyang makipag-ugnayan sa kanya. Hindi inaasahan na si Nolan, matapos malaman na iniimbestigahan ni Emily, ay nagmadaling gustong ilipat ang notebook ngunit nahuli siya ni Emily na maagang dumating. Si Emily, sa pamamagitan ng pag-aaral sa notebook ng kanyang ama, ay nakatuklas ng isang taong may palayaw na CM. Ngunit ayon sa investigasyon niya, ang babaeng nagngangalang Carol Miller ay namatay sa sakit. Noong taon na pinatay ang kanyang ama, ngunit sa listahan ng ibang ospital, may isang babae na akma sa kondisyong ito, at nabubuhay pa rin sa pag-iisip na walang gustong makaligtaan. Pumunta pa rin si Emily sa bahay ng taong nagngangalang Carol Miller, at nakita niya ang isang litrato ni Nolan at ng babae sa dingding ng bahay. Doon niya lang nalaman na si Nolan pala ay pinalaki ni Carol Miller, at para protektahan si Carol Miller, itinago niya ang notebook. Si Carol Miller pala ang private accountant ng Grayson Corporation noong taong iyon. Noong panahong iyon, natuklasan niya ang pamilya. Plano ni Grayson na saktan si David, ang ama ni Emily, ngunit habang naghahanda siyang ipaalam ito sa kabilang panig, napatay na si David. Kasabay nito, ang kumpanya ng pamilya Grayson ay biglang ni-raid ng pulisya, at maging si Conrad Grayson mismo ay sinimulan ng imbestigahan. Nang pagod na siyang umuwi, naghihintay na pala ang anak niyang si Daniel. Pinilit niyang tanungin ang ama kung ang pagkamatay ng kanyang tauhan ay dahil sa kanya. Ayaw sanang magsalita ni Conrad Grayson, ngunit para mapabuti ang relasyon ng mag-ama,
Nagsimula siyang magkwento kung paano niya sinubukang saktan ng ama ni Emily, at isiniwalat ang lahat ng sikreto ng pamilya kay Daniel. Ngunit hindi nila inaasahan na lahat ng ito ay narinig ni Emily. Sa simula, inakala niyang iba si Daniel sa mga tao sa pamilya Grayson. Ngunit sa press conference kinabukasan, patuloy na nagsinungaling si Daniel. Inihagis pa niya ang lahat ng kasalanan sa isang namatay na subordinate. Si Emily, na dati ay may magandang impresyon kay Daniel, ay lubusang nadismaya sa pagkakataong ito at mas lalong nagpa siyang isama si Daniel sa kanyang listahan ng mga target na paghihigantihan. Higit pa rito, lalo siyang naging determinado na sirain ang pamilya Grayson. Patuloy na pinapanood ni Emily ang video ng panayam ni Conrad Grayson. Natuklasan niya ang isang lalaking may puting buhok na lumitaw sa dulo ng video, na hindi inaasahang kamukang kamukha ng isang gwardiya sa bilangguan na pinatay, kasama ang kanyang ama. Lubos na sigurado si Emily na ang lalaking may puting buhok ay tiyak na may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang ama. Nang araw na iyon, gaya ng dati, sinubaybayan niya ang opisina ni Conrad Grayson, at talagang lumitaw ang lalaking may puting buhok upang mahanap ang eksaktong lokasyon ng kalaban. Ipinadala ni Emily ang video nila ni Daniel na magkasamang natutulog kay Conrad Grayson. Naniniwala si Conrad Grayson na minamanmanan ng lalaking may puting buhok ang kanyang pamilya, kaya, galit siyang nakipagkita sa lalaki. Nakuha ni Emily ang address ng kanilang tagpuan. Nang maghahanda na siyang manmanan ito ng mag-isa, dumating si Daniel kasama ang matalik niyang kaibigan para pigilan siya. Hinanap nila siya para pag-usapan ang pag-oorganisa ng kasal. Ngunit sa oras na iyon, wala na sa kasal ang isip niya. Nang makita niyang hindi siya makaalis, dali-daling inutusan ni Emily si Nolan na manmanan ito. Madaling nahanap ni Nolan ang address ng lalaking may puting buhok. Gumawa si Emily ng dahilan para paalisin sina Daniel at ang kaibigan nito, naghanda, at sinundan ang address. Tinanggal niya ang bombilya sa labas ng bahay na balak niyang pasukin, ngunit tinawag siya ng isang babae. Doon lang nalaman ni Emily na binigyan siya ni Nolan ng maling address. Sa daan papunta sa tamang address, nahack niya ang power grid ng buong lugar. Ginamit niya ang power outage para magpanggap na repairman at palihim na mag-install ng camera sa kwarto ng lalaking may puting buhok. Kasabay nito, pumunta si Victoria sa pulis para magtanong kung bakit hindi pa rin inaresto ang kanyang asawang si Conrad Grayson. Lumabas na siya pala ang nagsumbong sa Grayson Global kaya ito inimbestigahan. Sinabi ng hepe ng pulisya na hindi sapat ang ebidensya para arestuhin. Agad na sinabi ni Victoria na kung bibigyan siya ng immunity ng mga ito, makukuha niya ang lahat ng ebidensya ng pakikipagsabuatan ni Conrad Grayson sa mga terorista. Matapos makakuha ng kumpirmadong sagot mula sa hepe ng pulisya, pumunta si Victoria sa lihim na apartment ng kanyang asawa at pagpasok pa lang ay nakita niya ang isang painting na nakasabit sa dingding. Ito ay ang painting na ibinigay ni Victoria sa kanya noong sila ay bata pa. Kahit peke ito, iningatan ito ni Conrad Grayson sa loob ng halos 20 taon. Agad niyang napagtanto na may problema dito at agad siyang kumuha ng kutsilyo para hiwain ito. Hindi niya inaasahan na sa loob ay naroon ang lahat ng ebidensya ni Conrad Grayson. Pagdating ni Victoria sa bahay, hinanap siya ni Conrad Grayson at hiniling na ibigay niya ang ebidensya. Kung hindi, lahat sila ay mamamatay ngunit hindi naman si Victoria. Narinig ang sinabi niya. Ang anak niyang si Daniel naman ay hindi sumang-ayon sa desisyon ng kanyang ina. Nagsigawan sila ni Victoria, sinasabing ang ama niya, kahit na isang halimaw, ay para pa rin sa kapakanan ng pamilya. At ang ina ni Victoria ay wala namang halaga, labis na nasaktan si Victoria sa sinabi ng kanyang anak, kaya napilitan siyang ibigay ang ebidensya sa kanya. Gusto niyang makita kung sino talaga ang kinakampihan ng kanyang anak. Kakita niya sa resulta, agad siyang tumalikod at tinawagan ang kanyang ama. Ang pagtataksil ng anak ay nagpabagsak sa kalooban ni Victoria. Labis siyang nasaktan at umalis. Dahil may CCTV na nakakabit sa bahay na ito, ang lalaking may kulay abong buhok ay walang ginawa kundi buksan at panoorin ito araw-araw. Ngunit bigla niyang napansin na hindi magkatugma ang oras sa video at ang aktwal na oras. Agad niyang nalaman na may mali, ngunit bago pa siya makareact, ang lalaking may kulay abong buhok ay nakalusot na sa likuran. Binugbog siya hanggang sa mawalan ng malay at dinukot. Nalaman pala ng matanda na nag-i-install si Nolan ng camera. Pero hindi niya ito isiniwalat dahil gusto niyang malaman kung sino ang nasa likod ni Nolan. Samantala, nakuha na ni Daniel ang ebidensya pero dinala niya ito sa bahay ni Emily at inilagay ang malita sa lamesa sa ibaba. Nakita rin ito ni Emily.
Kinaumagahan, narinig niya ang sigaw ni Emily mula sa ibaba. Nagmamadaling bumaba si Daniel para tingnan at nakita niyang magulo ang buong unang palapag. Sinabi ni Emily na may isang lalaking may kulay abong buhok ang pumasok at kinuha ang malita. Alam agad ni Daniel kung sino iyon nang marinig niya, at nagmadali siyang hanapin ang kanyang ama upang sabihin ang tungkol dito. Naramdaman ni Conrad Grayson na masama ang pangyayaring ito, dahil wala na ang ebidensya para mahuli ang lalaking may puting buhok. Pagkatapos, agad siyang nag-ayos ng mga security personnel upang simulan ang isang komprehensibong paghahanap sa bahay. At sa kabilang banda, pagkaalis ni Daniel, inilabas ni Emily ang ebidensya na itinago niya, at sinubukang tingnan ang nilalaman nito, ngunit ang video sa loob ay naka-encrypt, kaya, tinawagan niya si Nolan upang humingi ng tulong. Ngunit natuklasan niyang hindi siya makontak, at nang pumunta siya sa bahay nito, nakita lang niya ang bukas na computer. Samantala, sa kabilang banda, si Nolan ay nakatali ng lalaking may pilak na buhok. Nagbanta ang lalaki at tinanong kung sino si Emily at hiniling na dalhin niya ang ebidensya. Agad namang hiniling ni Emily na magkita sila at mag-usap. Sinabi rin niya na mayroon silang alitan dahil sa pagpatay sa kanyang ama, na ikinabigla ng lalaking may pilak na buhok. Matapos maghanda, pumunta si Emily sa lugar na pinagkasunduan nila ng lalaking may pilak na buhok. Dahil ang buhay ni Nolan ay nasa kamay ng lalaki, kinailangan niyang turukan ang sarili ng pampatulog. Nang magising siya, nasa lihim na base na siya ng lalaking may pilak na buhok. Binalaan ng lalaki si Emily na sabihin ang kinaroroonan ng ebidensya. Nagbigay siya ng maling address para mailabas ito. Nang umalis ito, kinuha agad ni Emily ang kasangkapan na nakatago sa manggas niya. Binuksan niya ang kadena para makatakas si Nolan, habang siya naman ay may hawak na palakol at tahimik na naghintay sa pagbalik ng kalaban. Talagang ang nagalit ang lalaking may kulay abo na buhok nang malaman na naloko siya. Nagmadali siyang bumalik, at pagpasok pa lang niya, sinalakay na agad siya ni Emily. Marahil dahil sa katandaan o sa ibang dahilan, hindi inaasahang hindi man lang nakalaban ng isang veteranong ahente tulad niya. Mabilis na natalo si Emily nang malaman niyang papatayin siya. Binitawan ulit ni Emily ang kamay at pinalaya ang kalaban. Nang makauwi si Emily, nagalit si Daniel dahil sa pagkawala niya. Nabigla na lang nawawala at biglang sumusulpot. Si Emily ay pagod na rin kaya ibinalik niya ang singsing sa kamay ni Daniel. Nahirapan silang dalawa para magkasama, kaya naghiwalay sila. Samantala, si Nolan ay lihim na inilagay ang lahat ng mga lihim ng krimen na nakuha niya sa trunk ng sasakyan ng hepe ng pulisya. Ang hepe ng pulisya, matapos makuha ang mahalagang ebidensya, agad na binago ang plano at isinakay si Victoria, na gustong maging testigo sa korte, sa pribadong eroplano. Mabilis siyang pinalipad patungong New York. Pinayuhan ni Conrad Grayson si Victoria na huwag maging testigo, at binalaan siya na mamamatay siya kung sasakay siya sa eroplano. Ngunit hindi ito pinansin ni Victoria at matigas na sumakay sa eroplano. Iniisip ang isang magandang buhay na naghihintay sa kanya. Hindi niya nakita ang paglitaw ng lalaking may kulay abo na buhok sa harap ng eroplano, matapos itong galawin ng kaunti, at pagkatapos ay umalis. Ang resulta ng eroplanong hindi pa man nakakalipad ng matagal ay nagkaroon ng aksidente. Bumagsak, lahat ng tao sa eroplano ay namatay. Si Emily ay nagdiriwang ng matagumpay na plano ng paghihiganti. Bigla niyang nakita ang balita tungkol sa aksidente ng eroplano sa TV. Agad siyang napasok sa kawalan ng pag-asa. Wala na bang pag-asa para sa paghihiganti sa buhay na ito? Sa sandaling iyon, muling dumating si Nolan. Seryoso ang mukha niyang sinabi. Noong una, ng ID code ko ang ebidensya, nagkopya ako ng isang kopya. At ang mga sikretong ito ay hindi lamang tungkol sa pamilya Grayson at sa pagpatay sa iyong ama. Ang nakakagulat ay may natuklasang impormasyon tungkol kay Emily. Ang kanyang ina, na namatay halos 20 taon na ang nakalipas, ay buhay pa pala. Pinatay ba nila pati ang nanay ko? Hindi, ang ibig niyang sabihin ay buhay pa ang nanay niya. Iyan ang buong nilalaman ng unang bahagi ng pelikulang Revenge. Sa tingin ninyo, maganda ba ang pelikulang ito? Bigyan ninyo ng 10 puntos. Ilang puntos ang ibibigay ninyo sa pelikula? Ipaalam ninyo sa amin ang inyong sagot sa comment section. Salamat sa inyong pagsubaybay. Paalam at kita-kits ulit.